ay ang kalituhan ng inhinyero. Mayroon akong pakiramdam na may hindi tama. Tila nagkamali ang lahat sa lugar na ito. Ito ang naisip ni James Harrison, isang inhinyerong Amerikano, habang sakay ng tren ng Philippine National Railways PNR sa lalawigan ng Albay noong unang bahagi ng 2024. Siya ay nagtatrabaho sa G Medical Group, isang elitistang individual na nagpapasya sa lahat batay sa datos at lohika. Ngunit ang senaryo sa kanyang harapan ay hindi kapani-paniwala. Ang kanyang minamahal na asawa ay biglang nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Ang sitwasyon ay desperado sa isang simpleng probinsyal na tren kung saan mahirap magkaintindihan sa wika. Ngunit ang talagang nagpatindig balahibo kay James ay ang naging reaksyon ng mga Pilipinong pasahero pagkatapos. Walang sumigaw, walang nagkagulo, tahimik lang silang nakatingin. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Si James Harrison ay isang precision mechanical engineer sa pandaigdigang punong tanggapan ng G Medical Group. Para sa kanya ang mundo ay binubuo ng datos, lohika at rasyonalidad. Halos walang puwang para sa emosyon o di inaasahang pangyayari. Ang bawat pangyayari ay may lohikal na paliwanag. Ito ang kanyang paniniwala. Noong 2024 dumating si James kasama ang asawang si Sarah at 11 taong gulang na anak na si Leo sa Pilipinas. Hindi ito isang bakasyon. Ang pinakabagong kagamitan ng MRI na kanyang binubuo ay nangangailangan ng isang mahalagang bahagi, isang sensor housing na may maselang pagkakagawa na gawa raw sa isang talyer workshop sa Albay. Hindi ito kapanipaniwala sa kanya. Ang aming budget sa pagdevelop ay marahil mas mataas pa sa taunang kita ng talyer na iyon. Ilang beses niyang sinuri ang datos, ngunit hindi niya maintindihan kung anong variable ang nakaligtaan nila. Upang malutas ang misteryong ito, naglakbay siya sa timog silangang bahagi ng Pilipinas, Ak-Aida. Ang pagbagsak at ang tahimik na reaksyon sakay ngayon ang pamilya ni James ng PNR train na bumabagtas sa napakagandang probinsya ng Albay. Sa labas ng bintana tanaw ang malawak na gintuang palayan at mga bagong anihing bukirin. Wow, parang mundo ni Hayao Miyazaki, mamasabi ni Leo sa asawang malumanay na sumagot. Ngunit ang paningin ni James ay nakatuon sa iba pang bagay sa loob ng tren. Ang rural na Pilipinas, ang hindi masyadong episyenteng sistema ng transportasyon, ang mababang populasyon, at ang pagtanda nito ang kanyang utak ay puno ng datos at ulat. Paanong ang pinakamataas na kalidad ng sensor housing sa mundo ay magagawa sa ganitong lugar? Sa kanyang syudad ang pinaka-advanced na teknolohiya ay isinisilang sa malalaking pabrika sa mga metropolitan area tulad ng Silicon Valley, Boston o Seattle, kung saan nagtitipon ang malalaking pondo, pinakabagong kagamitan at mga talento. Iba ito sa rehiyon ng Bicol. Iniisip mo pa rin ba ang trabaho? Sumilip si Leo, naiinip. Hindi anak. Parang hindi lang kapani-paniwala ang teknolohiya ng Pilipinas, minsan sagot ni James, ngunit iba ang laman ng kanyang isip. May hindi tama sa lugar na ito. Ang hindi episyenteng sistema ng transportasyon, ang PNR train na tiyak na nalulugi sa Amerika, matagal na itong isinara. Tiningnan niya ang mga pasahero, mga estudyanteng senior high, na nakasuot ng uniforme, mga lola na pauwi mula sa pamimili at mga manggagawa na nakasuot ng jumpsuit. Lahat ay mukhang payapa at kontento habang umaalog kasabay ng tren. Hindi ito lohikal. Maliwanag na nalulugi ang rutang ito. Hindi matanggap ng kanyang rasyonalistikong pag-iisip ang tanawing ito. Sa Amerika ang mga naluluging ruta ay agad na sinasara dahil sa prinsipyo ng merkado. Ngunit dito tila may ibang uri ng halaga ang gumagana. Tiyak na sa sandaling iyon, mahal, ang mahinang tinig ni Sarah sa tabi niya ay naputol. Tumingin siya at namumutla si Sarah, pinagpapawisan ng malamig. Sarah, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Nang hawakan ni James ang balikat nito, ang katawan ni Sarah ay dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang mga bisig tulad ng isang manika na naputol ang tali at humandusay sa sahig ng tren. Mama, mama! Ang halos sigaw na tinig ni Leo ay bumasag sa katahimikan ng bagon. Ang utak ni James ay blanko.
Bilang isang inhinyero na laging kalmado at nagtitimpi-ganap na huminto ang kanyang pag-iisip, tanging ang matinding takot bilang isang asawa at ama ang kumapit sa kanyang puso. "Somebody help my wife," sigaw niya sa halos hindi maintindihang Ingles. Third, ang sandali ng bayanihan. Ngunit ang talagang nagtulak kay James sa kailaliman ng desperasyon ay hindi ang pagbagsak ng kanyang asawa, kundi ang sobrang hindi kapani-paniwalang reaksyon ng mga Pilipinong pasahero. Ang estudyanteng senior high, ang lola na pauwi mula sa pamimili ang lalaking manggagawa. Walang sumigaw, walang tumakbo palapit, walang nagpanik. Tila huminto ang oras. Lahat ay tahimik na nakatingin lang kina James at Sarah na nakahandusay. Malamig na pawis ang dumaloy sa likod ni James. Anong klaseng katahimikan ito? Kamatayan ba ito o kawalang bahala? Pumasok sa isip niya ang karanasan sa Amerika. Kung nangyari ito sa isang tren sa Chicago, may sisigaw, may maguguluhan at tiyak na may maglalabas ng smartphone para mag-video. Ngunit iba dito, ang kanilang katahimikan ay parang isang makapal na pader na naghiwalay sa pamilya ni James. Nang malapit na siyang lamunin ng desperasyon, may bumasag sa katahimikan. Isang estudyanteng senior high ang tahimik na tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi niya tiningnan si James, ngunit may tinitiyak na hakbang siyang naglakad patungo sa pulang emergency button na nakalagay sa sulok ng bagon. Hindi maintindihan ni James ang layunin nito. Tumayo ang estudyante sa harap ng buton at nagsalita sa intercom sa isang kalmado ngunit malinaw na tinig. "Konduktor, may emergency po. May pasaherong nawalan ng malay." Ang tinig na iyon ang nagpakilos sa nakatigil na hangin ng bagon. Ito ang pambungad sa hindi kapani-paniwalang teamwork na magaganap. Ano ngayon ang emergency button ng isip ni James na dinidikta ng kalakaran sa Amerika? Kahit dumating ang konduktor, walang magagawa dahil sa language barrier. Sa Amerika, kapag may ganitong emergency, ang unang isasaalang-alang ay ang pananagutan liability at ang panganib ng demanda. Kahit may batas na Good Samaritan, natatakot ang mga tao na baka idemanda sila kung sakaling magkamali, kaya mas gugustuhin nilang maghintay ng eksperto. Ngunit ang bumasag sa pag-iisip ni James ay ang simula ng pagbabago sa kapaligiran ng bagon. Ay kawawa naman, ang unang nagsalita ay isang lola na may dala-dalang bayong at halos 70 anyos. Kalmado siyang kumuha ng panyo at binasa ng tsaa mula sa kanyang termos at dahan-dahang idinampi sa noo ni Sarah. Walang anuman hindi maintindihan ni James ang Tagalog, ngunit ang malumanay na kamay at mata, parang pinapatahan ang sarili niyang apo, ay nagpainit sa kanyang puso ng higit sa anumang salita. Sumunod, isang lalaking manggagawa ang tahimik na tumayo. Bahagya niyang binuksan ang bintana para dumaloy ang hangin. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang sariling malamig na botelya ng tubig sa lola para gamiting panlamig sa panyo. Nakakagulat, wala silang palitan ng salita ni tinginan man lang, ngunit parang isang team na matagal nang magkasama, agad nilang naintindihan ang kani-kanilang papel at natural na ginawa ang pinaka-epektibong aksyon. Napipi si James sa tanawin, walang pinuno, ngunit mayroong perpektong koordinasyon. IV. Ang sistema at ang kilos lokal. Sa sandaling iyon dumating ang isang lalaking naka-uniforme, ang konduktor. "Sir, are you okay?" tanong nito sa matatas na Ingles. "My wife suddenly collapsed," paliwanag ni James. Kalmadong tumango ang konduktor at mabilis na kumilos. Una, sinuri niya ang paghinga at pulso ni Sarah. Pagkatapos ay lumuhod siya at sinabi kay James, "Huwag po kayong mag-alala. Regular po akong sumasailalim sa pagsasanay sa first aid. Ang susunod na istasyon ay Ligaw. Nakipag-ugnayan na ako sa istasyon para sa ambulansya at sa AED, Automated External Defibrillator, na nakalagay doon." Ang salitang AED ay nagpagulat kay James. Nabasa niya na ang Pilipinas ay may world-class na densidad ng AED, ngunit inakala niyang sa mga city center lang iyon. Hindi niya inasahan na magkakaroon nito kahit sa isang maliit na probinsyal na istasyon. Kinuha ng konduktor ang kanyang radio at nagulat sa control center ng may kalmado at tumpak na tono, "Dito ang Bicol southbound train.
May pasaherong may malubhang karamdaman, dayuhang babae, nasa 40s level ng malay. Habang nakikinig sa ulat na ito, natigilan si James bilang isang technologist. Hindi lang ito simpleng kabutihang loob at hindi rin ito pansamantalang aksyon batay sa individual na kabaitan. Edukasyon, infrastruktura, at mga trained personnel, ang lahat ay organikong nagkaisa upang bumuo ng isang napaka-advanced at nakakatakot na sistema ng pagliligtas buhay. Sa rural na Amerika, hindi na bago ang maghintay ng ambulansya ng 30 minuto o higit pa at pagkatapos ay makakatanggap pa ng bayarin na mahigit talaan $2,000. Ngunit ang nangyayari dito ay nagpabago sa kanyang nakasanayan. Binalingan ni James ang estudyanteng senior high na unang kumilos. Nahihiya itong sumagot. Ay tinuro po sa amin sa health education noong junior high kung paano po umaksyon sa ganitong sitwasyon. Ang pahayag na iyon ay tila natural lang. Naramdaman ni James na sa wakas ay narating niya ang pintuan ng misteryo ng teknolohikal na kakayahan ng Pilipinas na kanyang sinubukang lutasin. Ang desisyon sa istasyon. Hindi bumagal ang tren at patuloy na bumaybay patungo sa susunod na istasyon. Ang mga pasahero ay hindi nakialam, ngunit pinanood lang si Sarah mula sa malayo. Napagtanto ni James na ang katahimikan na tila kawalang bahala ay talagang isang napakamature na espasyo puno ng tiwala at pag-aalala. Paparating na sa Ligaw Station, tunog ng anunsyo. Dahan-dahang pumasok ang tren sa platform. Tumingin si James sa labas ng bintana. Nandoroon na ang ilang station staff, isang pula at puting ambulansya at mga paramedic na naghihintay. Ang bilis ng reaksyon ay higit pa sa nakakagulat. Ito ay nagbigay sa kanya ng pagkamangha. Nang tuluyang huminto ang tren ang mga paramedic at ang station staff ay kumilos ng parang mga kasama na matagal nang nagtatrabaho nang walang anumang hindi kinakailangang salita. Sa perpektong koordinasyon, dinala nila si Sarah sa stretcher at ipinasok sa ambulansya. Sa harap ng lubos na maayos na kilos na ito, tanging ang pagtataka ang nararamdaman ni James. Nang maisakay si Sarah sa ambulansya, pinilit ng isang paramedic si James, "Sir, sumakay na po kayo." Sa sandaling iyon, isang mas matandang station master ang tumakbo palapit sa paramedic at nagsalita sa isang kalmadong tinig. "Ginoo, aabutin po ng 20 minuto o higit pa ang pagpunta sa ospital sa bayan." Ngunit sa kanto, doon may maliit na klinika, si Dr. De La Cruz. Tila matatag naman ang malay ng misis ninyo. "Mas maganda siguro kung doon na muna." Pagkarinig nito, nag-flash sa isip ni James ang mga kalakaran sa Amerika. Ano ang sinasabi mo? Binaliwala ang standard operating procedure at basta na lang binago ang destinasyon ng transportasyon. Sino ang mananagot kung may mangyari? Sa Amerika, imposibleng magdesisyon ng mag-isa ang mga on-site personnel. Lahat ay sinusunod ayon sa manual at ang pananagutan ang pinakamahalaga. Gayunman, seryosong nakinig ang head paramedic sa sinabi ng station master at pagkatapos ay bumaling kay James at nagtanong, "Sa aming pagtatasa, malamang na labis na pagod at dehidrasyon ang misis ninyo." Ang sinabi ni Station Master De La Cruz ay maaaring ang pinakamabilis at pinakamaliit na pasanin sa katawan ng misis ninyo tulad ng IV drip sa klinika ni Dr. De La Cruz. Ano po ang pasya ninyo? Hindi maabot ng isip ni James, tinanggap ng paramedic ang mungkahi ng station staff at ibinigay pa sa kanya ang huling desisyon bilang pamilya ng pasyente. Ito ay hindi maiisip sa Amerikanong sistema na may malinaw na paghahati ng trabaho at ganap na autoridad. Hindi sila nagbigay prioridad sa mga patakaran o autoridad. Sa halip, bawat isa sa site ay nag-iisip at gumagawa ng iisang bagay. Ano ang pinakamainam para sa pasyenteng ito sa sandaling ito? Nanginginig na tumango si James. "Sige po, gawin po natin iyan. Salamat." Tahimik na sumara ang pinto ng ambulansya at dahan-dahang umandar. Mula sa bintana, nakita niya ang station master at staff na bahagyang yumuko at ang estudyanteng senior high at lola na nag-aalala. Ang lihim ng bansa.
Sa tanawing iyon, natagpuan ni James ang sagot sa misteryo na kanyang hinahanap. Kaya pala, ang talyer sa Albay na kanyang pupuntahan, paanong nakagawa ng world-class na teknolohiya ang isang maliit na talyer. Hindi lang ito teknolohiya o datos. Ito ay ang di mabigkas na mutual understanding na hindi maisusulat sa manual ang kakayahan ng on-site personnel na lampasan ang mga patakaran at posisyon upang hanapin ang pinakamahusay na solusyon. At higit sa lahat ang dalisay na pagnanais na tumulong sa iba ng walang kapalit. Ang ordinaryo ngunit perpektong senaryo ng pagliligtas buhay na naganap dito ang siyang tunay na pinagmulan ng teknolohiya na nilikha ng talyer na iyon sa Pilipinas. Ang ambulansya ay hindi dumating sa isang modernong general hospital, kundi sa isang maliit na klinika na matagal nang kasama ng mga lokal na residente sa sulok ng bayan, ang maliit na klinika ni Dr. De La Cruz. Maaring hindi pinakabago ang kagamitan, ngunit ang diagnosis ni Dr. De La Cruz at ang malinis na kilos ng mga nurse ay hindi nagpatalo sa sinumang elite na doktor o staff sa mga hospital sa Amerika na alam ni James. Mabilis na ipinasok si Sarah sa treatment room at sinimulan ang IV drip para malunasan ang dehydration. Habang naghihintay sina James at Leo sa waiting room, may nagbukas ng pinto at sumilip ito ang lalaking manggagawa mula sa tren. Sa tabi niya ay ang lola na nag-aalala at sa likod nila ang estudyanteng senior high ay nahihiyang tumango. Sabi nila nag-aalala lang daw sila kaya sila dumalaw. Hindi makapagsalita si James. Imposible ito sa Amerika, walang taong magsasakripisyo ng oras para pumunta sa ospital para tingnan ang isang hindi kakilalang dayuhan. Ngunit sa kanilang mukha walang pagtataka o kuryosidad, kundi puro pag-aalala sa kapwa at mainit na damdamin ang tinatawag na damdamin ng tao, humanity, VCB. Ang halaga ng kaligtasan. Pagkaraan ng halos isang oras, lumabas ang nurse at sinabing gising na si Sarah. Nagmamadaling pumasok si James at nakita si Sarah na bahagyang maputla pa rin, ngunit lubos ng matatag na kangiti sa kanya mula sa higaan dahil sa tulong ng IV drip. Pasensya na pinag-alala kita. Gumaan ang loob ni James at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Matapos ang lahat ng treatment at detalyadong paliwanag ni Dr. De La Cruz, hinarap ni James ang katotohanang pinakakinatatakutan niya sa counter. Ito ay ibang bansa at wala silang health insurance. Nangingibabaw sa kanyang utak ang mga kalakaran sa Amerika. Ambulansya diagnosis ng doctor treatment ng nurse IV drip. Kung walang insurance aabot ito sa libu-libong dolyar o daan-daang libong piso, naghanda siya. Paano po magbayad, nanginginig niyang tanong. Malumanay na inabot ng babae sa counter ang isang bill. Sige po. Dahil wala pong PhilHealth full payment po ito. Ang total ay P3.500 an zero an. Patawad, magkano po ulit? Nagduda si James sa pandinig niya. P3,500 an. Nagkamali ba siya ng dinig? May 2 o 3 zero bang nawawala, ngunit hindi ito pagkakamali. Kinuha niya ang bill at ilang beses na tiningnan ang NTP 3,500 na nakalimbag dito. Sa Amerika, ang ambulance ride lang ay madaling lalampas na sa halagang iyon. Sa sandaling iyon, may nagbasag sa kalooban ni James. Ang luha ay dumaloy mula sa kanyang malalaking mata. Hindi ito luha ng ginhawa at hindi rin luha ng pasasalamat lamang. Ito ay ang tunog ng pagbagsak ng value system ng isang elite engineer na naniniwala lamang sa lohika at datos. Sa lugar na ito, ang pagliligtas ng buhay ay hindi itinuturing na isang mamahaling commodity, V80, ang bagong sistema. Si James, habang lumuluha, ay naisip ang estudyanteng senior high na may first aid knowledge ang mga pasahero na natural na nagtulungan at ang buong proseso na nagawa sa isang hindi kapani-paniwala at rasyonal na halaga. Naalala niya ang $1 bilyong na kagamitan ng MRI na kanyang binuo at sa unang pagkakataon, naisip niya ang mukha ng mga taong nagtatrabaho sa talyer sa Albay na gumagawa ng sensor housing. Ang pinagmulan ng kanilang pagpupursige sa perfection ay hindi kita o efficiency, kundi ang dalisay na pagnanais na tulungan ang isang tao magbigay ng kontribusyon
Ang init na bumalot sa kanya ang kadena ng kabutihan na lubos na tama ito ang tunay na lihim sa paglikha ng kahangahangang teknolohiya. Si Sarah na nasa tabi niya ay naramdaman ang lahat at tahimik ding lumuha. Si Leo ay hindi umiyak ngunit tiningnan lamang ang kanyang ama. Sa paraan ng isang bata naramdaman niya kung gaano kahanga-hanga ang nagawa ng kanyang ama at ng mga tao sa lugar na ito. Pagbalik sa hotel sa Albay noong gabing iyon, halos hindi nag-usap ang pamilya Harrison. Tahimik lang silang nakatingin sa night view sa labas ng bintana. Masyadong malalim ang mga pangyayari sa araw na iyon. Si Sarah ang unang nagsalita. Gusto kong isulat ang nangyari ngayon. Bilang isang tao, gusto kong sabihin sa aming mga kaibigan sa Amerika kung ano ang nangyari sa lugar na ito. Tahimik na tumango si James. Oo, ako rin. Bilang isang technologist, may kailangan akong ihatid. Ang mahiwagang lihim na hinahanap ko ay hindi pala sa talyer ng Pilipinas. Ito ay nasa tren na iyon sa platform ng istasyon at sa maliit na klinika na iyon. Tumingala si Leo at nagsalita ng malinaw. Tay, gusto kong mag-aral sa Pilipinas balang araw. Hindi lang gumawa ng magagaling na makina. Gusto kong maging technologist na kayang kumilos para sa iba tulad ng kuya estudyante na nakilala natin ngayon. Nang makita ang paglaki ng kanyang anak, muling nag-init ang luha nina James at Sarah. Ix. Ang pagbabago. Ang post ni Sarah sa social media ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Isang ER nurse mula sa Amerika ang nagkomento ng may pagtataka, hindi ka pani-paniwala. Hindi maiisip sa aming emergency medical setting ang ganitong level ng humanized care. Isang kasamahan ni James na engineer sa G Medical Group ang nag-iwan ng komento ng may pagkamangha. Baka ito ang lugar na dapat nating matutunan mula sa teknolohiya ng Pilipinas. Ang post ay na-share ng higit sa 1 milyong beses sa loob ng 24 oras at ang papuri at paghanga mula sa buong mundo ay bumuhos sa Pilipinas. Pagkaraan ng ilang araw, nakatanggap pa si James ng mga mensahe mula sa mga taong tumulong sa kanya. Ayos ba ang misis mo mula sa lalaking manggagawa? Inaasahan ko ang iyong kinabukasan, Kuya Leo, mula sa estudyanteng senior high. Ang ugnayan ng mainit na puso na lumampas sa mga hangganan ay naging isang napakahalagang kayamanan para sa pamilya Harrison. Isang araw bago sila umuwi, kinuha ni James ang isang ceramic cup na gawa ng isang Pilipinong craftsman sa kwarto ng hotel. Ito ay perpektong akma sa kanyang kamay nang walang anumang kalabisan. Itinapat niya ang cup sa tanawin na nakita niya sa tren. Ang mga pasahero na nagpakita ng perpektong teamwork, ang station master at paramedic na gumawa ng perpektong desisyon, ang talyer sa Albay na lumilikha ng perpektong teknolohiya at ang perpektong cup na ito, lahat ay konektado, hindi para sa tubo o efficiency at hindi para sa paghahanap ng kapalit, kundi dahil lang sa pag-iisip sa gumagamit sa simpleng pagnanais na makatulong sa isang tao at paglalagay ng kaluluwa sa kanilang trabaho. Ito ang tunay na mukha ng kahangahangang operating system na dumadaloy sa bawat sulok ng bansang ito. Mayroon akong pakiramdam na may hindi tama. Tila nagkamali ang lahat sa lugar na ito. Iyan ang unang naisip ni James noong nasa kailaliman siya ng desperasyon sa tren. Ngunit ngayon sa pagtatapos ng biyahe, naunawaan niya ang kahulugan ng mga salitang iyon sa ibang paraan. Tama, ang nagkamali ay hindi ang lugar na ito, kundi ako na naniniwala na ang datos at efficiency lang ang tama at ginagamit ang iisang sukatan ng Amerika para sukatin ang mundo. X. Ang pagulat. Pagbalik sa Amerika, nagdaos si James ng isang report meeting sa punong tanggapan ng G Medical Group. Ang tema, ang pinagmulan ng kakayahan ng talyer sa Pilipinas. Ngunit hindi siya nagsalita tungkol sa pamumuhunan sa kagamitan o data analysis. Ang lihim sa teknolohikal na kakayahan ng Pilipinas ay nasa ugnayan ng puso ng bawat isa aniya. Nagtinginan ang mga kasamahan niya sa conference room nang may pagtataka. Ngunit nang simulang ikwento ni James ang kanyang karanasan, sa tren lahat ay tahimik na nakinig.
Ang estudyanteng senior high na natural na may first aid knowledge ang mga hindi kakilala na nagtulungan sa perpektong koordinasyon ang pagtingin sa healthcare bilang human right at hindi mamahaling commodity at lahat ay konektado ng dalisay na layunin na tumulong sa iba. Ang ulat ni James ay ibinahagi sa buong G Medical Group. Nakakagulat nagsimulang magbago ang direksyon ng kumpanya. Hindi lang dapat natin isipin ang teknolohiya, kundi ang pasyente sa kabilang dulo, sabi ng CEO. Isinulat ni Leo, ang anak ni James, ang kanyang karanasan noong araw na iyon sa isang sanaysay na may pamagat na Ang Natutunan Ko sa Pilipinas. Nanalo ito ng Best Essay sa kanyang paaralan at nailathala pa sa lokal na pahayagan. Gusto kong maging technologist na gumagawa para sa iba, hindi para sa pera o reputasyon kundi para makatulong. Maraming Amerikano na nakabasa ng sanaysay ni Leo ang nagkaroon ng matinding interes sa Pilipinas. Samantala, ginawa ni Sarah na painting ang kanyang karanasan, pinamagatang The Kindness of Strangers. Ang sining na naglalarawan ng mga taong nagtutulungan sa tren ay ipinakita sa isang art gallery sa New York at nagdulot ng malaking paghanga. Pagkaraan ng isang taon, muling bumisita si James sa Pilipinas kasama hindi lamang ang kanyang pamilya kundi 10 kasamahan mula sa G Medical Group. Bumisita sila sa talyer sa Albay, sumakay sa tren na iyon at nagtungo kay Dr. De La Cruz. Maraming salamat po talaga noon, sabi ni James kay Dr. De La Cruz. Ngumiti ng malumanay si Dr. De La Cruz. Walang anuman po. Ginawa ko lang po ang tama. Ang tama, inulit ni James. Oo, sa Pilipinas ito ang tama. At ang tamang ito ang kailangang matutunan ng buong mundo. Ang estudyanteng senior high na tumulong sa kanila ay nag-aaral na ngayon sa kolehiyo. Nag-aral siya ng medisina at gustong maglingkod sa rural healthcare. Inaasahan ko po na makabalik dito ang anak ninyong si Leo balang araw at magtulungan po tayo para sa iba. Tahimik na tumango si James. Sa unang pagkakataon na unawaan niya ang tunay na katotohanan na ang kapangyarihan ng Pilipinas ay hindi sa makinarya o sistema, kundi sa puso ng bawat tao.